Tayo po ay manalangin. Ilapit namin, Panginoon, ang ating po pagbubulay-bulay ngayong umaga. Pantay na sa Panginoon. Panginoon, ay namin umapit sa aming lakas at karunungan. Tulungan niyo kami ngayong umaga. Bigyan niyo kami ng inyong banal na Espiritu na siya magbigay sa amin ng liwanag ng karunungan. At nawa, bigyan niyo rin kami ng puso na handang tumanggap at pananampalatayang handang ipamuhay ang aming pong matutunan. Salamat po Diyos sa inyong lahat ng kapurihan at kalulatiang magpakayaw. In Jesus' name. Ngayon ang ating napag-aralan dahil sa depression, puno ang mga hospitals sa Amerika na hindi makita kung anong dahilan, ano ang sanhi ng kanilang karamdaman. Pero natin ito ay depression. Busy ang mga psychiatrists para bigyan ng payo ang mga may karamdaman, pero alam natin ang payo ng psychiatrist, karamihan, ay hindi sang-ayon sa salita ng Diyos, kundi sang-ayon sa karunungan ng tao. Ano mang gawin ay nariyan pa rin ang depression. From worries, tungo sa stress, then stress, tungo sa discouragement, at nauwi sa depression. At marami po ang mga napaparalyzed sa karamdamang ito na spiritual. Natatakot harapin ang kinabukasan, hindi makatulog, hindi magawa ang mga responsibilidad. At ang mabigat dito kung saan sila tumatawa. Saan dapat tumawa? Sa Diyos. Ganito ang buhay ni Hannah. Si Hannah ay isang babaeng punong-puno ng kalungkutan, hinagpis, sama ng loob. At ang kanyang karanasang ito ay hindi lamang panandalian, kundi sa loob ng napakahabang panahon. Sapagkat si Hannah ay mayroong kaagaw sa kanyang asawa, si Penina. At lagi siyang ginagalit ni Penina, at ito ang kanyang labis na ikinalungkot. At ang kanyang asawang si Elkanah, bagamat siya'y mahal na mahal, pero hindi siya maunawaan sa kanyang kalagayan. Kaya hindi nakatulong yung kanyang pangaliw, yung kanyang comfort. Sapagkat parang pinuhusgahan ang dating ng kanyang comfort. Hindi makakain. Ngunit, mayroon siyang panahong pumunta sa templo upang manalangin. At siya'y tumulog sa Diyos sa kanyang kabigatan. Dito niya ibinubuhos lahat sa kanyang problema. Alam niyo, nakatagpo siya ng kapayapaan. At ito ang nais nating tignan. Paano siya nakatagpo ng kapayapaan sa kanyang napakahabang panahon at napakabigat na dalain sa kanyang pananalig. Kung ito'y ating titignan, mga kapatid, ito rin ay makapagbibigay sa atin ng kalakasan. So sa 1 Samuel chapter 1, makikita natin ang kabuuan, ang katatagan ni Hannah pagdating sa panalangin. 1 Samuel chapter 1 verse 9 hanggang verse 18. Narito po ang mga diksyon na dapat nating matutunan. 4 na diksyon na dapat nating matutunan upang magkaroon din tayo ng kapayapaan sa gitna ng ating kabigatan. Ganito po ang sabi. Tumindig si Hannah pagkatapos na sila ay makakain at makainom sa silo. Noon,
si Eli na pare ay nakaupo sa upuan niya sa tabi ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. Si Hana ay labis na lumagkabag at nanalangin sa Panginoon. Siya'y gumawa ng ganitong panata, O Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong titignan ng pagdurusa ng iyong lingkod, at alalahanin ako at hindi kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalaki, aking ibigay siya sa Panginoon sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay at walang pang-ahit kadaraan sa kanyang ulo. Habang siya'y patuloy sa pananalangin sa harap ng Panginoon, pinagmasdan ni Eli ang kanyang bibig. Si Hana ay tahimik na nananalangin. Tanging ang kanyang mga labi ang gumagalaw, ngunit ang kanyang tinig ay hindi naririnig. Kaya't inaakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya sinabi ni Eli sa kanya, hanggang kailan ka magiging lasing? Alisin mo ang iyong alak. Ngunit sumagot si Hana, hindi, Panginoon ko. Ako isang babaeng lubhang naguguluhan. Hindi ako nakainom ng alak o inuming nakakalasing, kundi aking ibinubuhos ang aking kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Huwag mo ituring na babaeng hamak ang iyong lingkod, sapagkat ako'y nagsasalitan mula sa aking malaking pagkabalisa at pagkaya mo. Nang magkagayoy, sumagot si Eli at sinabi, kumayo kang payapa at ipagkaloob nawa sa iyo ng Diyos ng Israel ang kahilingan na itinulog mo sa kanya. At sinabi niya, makatagpo nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin. Sa gayoy, nagpatuloy ng kanyang lakad ng babae at kumain at ang kanyang mukhay hindi na marungsod. Sa kasaysayang ito, sa tinagal-tagal ng pagdurusa at panalangin ni Hana, sa wakas nakatagpo siya ng kapayapaan sa Diyos. Ito'y hamon sa atin na matutong manalangin na may katiyakang dulot ng kapayapaan sa samtamang panalangin sa Diyos. So, anong dapat natin matutunan? Pero kung apat na mahalagang bagay na dapat natin makita sa buong pananampalataya ni Hana. Una, dapat buo ang loob sa kaguluhan. Dalawa, dapat buo ang loob sa pangako ng pananampalataya. Ikatlo, buo ang loob sa kababaan sa mga paratang at dapat maging buo din ang ating loob sa basbas na matatagpuan. Makikita natin yung buong pagkatao, ang pagkapersona ni Hana. So tingnan natin isa-isa ang mga katangiang ito ni Hana na isang leksyon para sa atin. Una, sa pagdurusa ni Hana, sa kabigatan ng kanyang puso, buo ang loob niya sa gitna ng kaguluhan. Buo ang loob ni Hana sa gitna ng kaguluhan. Ibig sabihin po ng buo ay mayroon siyang katatagan. Hindi katatagan na nananahimik siya na hindi na pwedeng kausapin, kundi pananahimik ng kanyang buong pagkatao pagdating sa kaguluhan. May kita natin si Hana na hindi lumabas sa kanya ang kasamaang ugali sa gitna ng kanyang pagdurusa. Ginagalit siya ni Penina, pero walang narinig si Penina kay Hana na anumang salita. At sabi sa verse 6, nakikita natin siya ay labis na ginagalit ng kanyang kaagaw upang inisin siya sapagkat sinarahan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. Ngunit hindi nakarinig si Penina ng masamang salita o nagpakita ng masamang ugali itong si Hana. Napakatatag niya. Buo ang kanyang loob pagdating po sa kaguluhan
o problema. At ikalawa, walang narinig si Elkanah na nagreklamo si Hana sa kanyang kalagayan. Nakikita ni Elkanah ang kanyang pagdurusa. Nakikita niya kung paano ginagalit si Hana ni Penina. Pero wala siyang narinig. At sabi sa verse 8, sinabi ni Elkanah na kanyang asawa, "Anak, bakit ka umiiyak? Bakit ka hindi kumakain? At bakit nalulungkot ang iyong puso? Hindi ba ako higit pa sa iyo kaysa 10 anak?" Magandang layunin ni Elkanah, pero hindi tamang pananalita. Parang walang concern si Elkanah, pero anong ginawa ni Hana? Bumitilan pala ito. Ginitilan niya lang ng buong pagmamahal. Pagmamahal na puno ng kalungkutan at kabigatan. Isang mabuting asawa si Hana. Ginitilan niya ang kanyang mister na hindi nakakaunawa sa kanyang daladalang kabigatan. At hindi siya makakain. Ngunit pagdating sa verse 9, nakikita natin, nirespeto niya ang pagkain, pero hindi siya kumakain. Nandun siya sa kanyang harapan. Pero pagkatapos kumain, siya tumayo at nagpunta sa templo upang manalangin. Verse 9, tumindig si Hana, pagkatapos na sila yung makain at makainom sa selo, at noon si Eli na pare ay nakaupo sa upuan niya sa tabi ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. Si Hana ay labis na nagagabak at nanalangin sa Panginoon. Hindi siya makikitaan ng pagreklamo, kundi sa Diyos niya ay binubuhos ang kanyang kabigatan, kanyang problema. Dahil kilala niyang Diyos. Kilala ni Hana ang Diyos, bagbat wala siyang personal experience with God. Wala siyang personal encounter with God. Kundi siya'y nakakarinig ng salita tungkol sa Diyos. Sa context dito, mga kapatiran natin, na itong 1 Samuel, kasunod dito ng Judges. Hindi ang Esther, sapagat ang Esther ay nasa gitna, si Ruth, ay nasa gitna ng Judges. At naniniwala ko rito na may nagbahagi kay Hana tungkol sa Diyos. Kung sino ang Diyos, bagamat wala siyang personal encounter sa Panginoon. Kaya ito po yung napakahalaga na mag-share ng gospel, mag-share ng salita ng Diyos, ipakilala ang Diyos sa mga tao. At nakikita ko yung ginagawa ninyo. At alam natin na hindi masasayang ang salita ng Panginoon na inyong isi-share sa mga taong mayroong kabigatan. Tulad kay Hana, tanggap niya napakahabang panahon yun. Paano natin masabi na mahaba? Sapagat si Penina ay nagkaanak ng marami. So ilang buwan ang isang bata? 9 months. Ikalawang bata, 2 years, 3 years. May pagitan. Ilang taon. Nagtusa si Hana, pero panatag buong kanyang persona dahil kilala niya ang Diyos. Paano natin masabi kilala niya? Mamaya po malalaman natin. Tingnan niyo ang sabi sa chapter 107 ng Psalms, kung paano napakalaga na tayo ay mag-share ng Word of God sa mga taong may kabigatan. Tayo yung daluyan at dumarating ang salita sa kanila. At ano ang mangyayari? Sabi dito, sinugo niya ang kanyang salita at pinagiling sila. Iniligtas niya sila sa kapahamakan. Naniniwala ako na si Hana ay napahaginan. At ang sabi sa Isaiah 55:11, kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos na dapat natin i-share sa iba. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi ito babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko ito. Napakalaga po
At dahil kilala ni Hana ang Diyos, buo ang loob niya pagdating sa kaguluhan. At hindi lang yun. Hindi lang doon buo ang loob ni Hana, kundi ikalawa, buo ang kanyang pangako ng may pananampalataya. Anong pangako niya? Now, dahil sa pabalik-balik ni Hana sa templo upang manalangin, tumibay ang kanyang pananampalataya. Kung paano tumibay ang kanyang pananampalataya, kitang-kita ito sa kanyang pangako sa Diyos, ang kanyang panata sa Diyos. Tingnan niyo ang sabi sa verse 10 and 11. Si Hana ay labis na nabagabag at nanalangin sa Panginoon. Kilala niyo ang Panginoon. Siya'y gumawa ng ganitong panata. O Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong titignan ang pagdurusa ng iyong lingkod, at alalahanin ako at hindi kalilimutan ng iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ng iyong lingkod ng lalaki, na anak na lalaki. Makita niyo kanyang tibay ng pananampalataya. Ang hinihingi niya, alam niyang ito'y bibigay ng Panginoon sa kanya, isang lalaki. Humingi siya isang lalaki, pero sa kabila, sa konteksto ng kalagayan ng iglesia ng Israel na ito, kailangan nila ng Savior. Kailangan nila ng tagapagligtas sapagkat sila'y maalipin ng bansang Filisteo. Punong-puno siya ng pananampalataya. Aking ibibigay siya sa Panginoon sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay at walang pang-ahit na daraan sa kanyang puso. Nangako siya. Buo ang kanyang loob sa kanyang pangako na may pananampalataya. Na pangako ni Hana ay buhat sa kaalaman niya sa Diyos. Alam niyo, kung tayo po yung mangangako sa Diyos, tiyakin natin kilala natin ang Diyos. Dahil kung hindi, magiging parang superstitious belief. Pero si Hana, kilala niya ang Diyos. Kilala niya ang tunay at nag-iisang Diyos. Paano natin malamang tunay na kilala niya? Chapter 2, verse 2, sa kanyang awit. Ang sabi sa chapter 2, verse 2, ang sabi ni Hana, walang banal na gaya ng Panginoon sapagkat walang iba maliban sa iyo, walang batong gaya ng aming Diyos. Paano niya nalaman yun? Paano niya nakita ang kalotohanan ito? Dahil marahil sa kanyang mga magulang. At sa kanyang mga tiyahin o kanino pa man, sa kanyang mga magulang. Itinuro ito. Kilala niya ang Diyos na nakakaalam sa totoong puso ng tao kung siya'y sumasampalataya o hindi. Verse 3. Huwag na kayong magsalita ng may kaparaluan. Huwag lumabas sa inyong bibig ang kahambugan, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman at ang mga kilos ay kanyang tinitimbang. Alam ng Diyos, alam ni Hana kung sino ang Diyos na kanyang nilalapitan, na may alam, may kaalaman sa isang tao kung totoo siyang sumasampalataya o hindi. At hindi lang yun, kilala niyang pagkasoberano ng Diyos. Ano sabihin ng soberano? Siya may kontrol ng lahat ng bagay, walang bagay na nangyari na hindi alam ng Diyos at hindi siya kabahagi. Ang sabi na sa Romans 8:28, and we know that in all things God works together for good for those who love Him, for those who are called by His name. Kasamang gumagawa ang Panginoon. May kapahintulutan ng Diyos. Tingnan nyo, ang sabi sa verse 6 and 8 hanggang 8. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Sino pumapatay? Okay. Pero ang kamatayan sa panahon ito, may iba't ibang dahilan. Pero alam natin, ang Diyos ang kumukuha ng kaluluwa, pero sa ating buhay, may mga iba't ibang mga kaparaanan ng kamatayan, tulad ng suicide, tulad ng aksidente, tulad ng cancer, tulad ng bangungot, tulad ng pagtulog lang, tulad ng pagkahulog. Lahat ay mga paraan sa ating buhay, pero alam natin, ang Diyos ang kumukuha ng kaluluwa. Siya ang bumubuhay, siya ang pumapatay. Kaya ang Diyos ang may kontrol ng ating buhay. Ang sabi sa Hebrews chapter 9:27, ang kamatayan ay tinakda ng Diyos ng minsan. At siya ang tatakda.
Pero sa atin, maraming paraan ang nangyayaring kamatayan. Pero bakit sabi, hindi ako namatay doon dahil hindi pa niloob ng Diyos. Sa mga Doña Paz, ilang libo ang namatay, pero marami rin nang naligtas. Bakit naligtas sila? Sabi, kumakapit daw sila doon sa isda. Pero it was God. Ang Diyos ang may hawak ng buhay, hindi pa dumarating ang takda. Pero bakit sabay-sabay, libo-libo? Yun ang kalooban ng Diyos. Tanging Diyos lamang ang kumukuha ng buhay. Maring nalunod sila, yun ang paraan ng kamatayan, pero ang Diyos ang kumukuha. Kilala ni Hana ang pagkasubiran ng Diyos. Siya ang kumukuha, siya ang bumubuhay. Then, siya ang nagbababa sa Sheol at taga-ahon. Sheol is libingan. Siya ang nagbababa sa libingan at siya rin ang umaahon. Ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman. Umuunlad ka sa buhay dahil sa iyong kasipagan, yes. Means lang yan. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, ng sino mang masipag, siya ay talagang aani. Pero ang pagyaman, ang pagtanggap ng sweldo, bagamat ito'y pinagtrabuhan mo, ito'y galing pa rin sa Diyos. Galing pa rin sa Diyos. Lahat na nangyayari sa atin ay galing sa Diyos. Soberano siya. At ito alam ni Hana. Siya ang nagpapababa at siya rin ang nagpaparangal. Verse 8, kanyang ibinabangon ng dukha mula sa alabok, itinataas niya ang nangangailangan mula sa buntun ng abo upang sila'y paupuin kasama ng mga pinuno at magmamana ng trono ng karangalan, sapagkat ang mga haligi ng lupa ay sa Panginoon at sa mga iyon ay pinatong niya ang sanglibutan. Nakita niyo? Mababalitaan natin isang tao, isang hamak lamang at wala siyang biglang sumikat dahil ba sa kanyang galing? Alam natin, soberanong Diyos. Kaya itong pinangawakan ni Hana, kilala niya ang Diyos. At kilala din ni Hana ang paghahatol ng Diyos. Verse 9 and 10. Ang sabi sa verse 9, kanyang iingatan ang mga paa ng kanyang mga banal. Ngunit ang masama ay ihihiwalay sa kadiliman, sapagkat hindi dahil sa lakas ng tao nagtatagumpay. Sabi dyan, hindi lang sa lakas ng tao tayo magtatagumpay. Verse 10, ang mga kaaway ng Panginoon ay madudurog. Laban sa kanila sa langit, siya ay magpapakulog. Hahatulan ng Panginoon ang mga dulo ng lupa, bibigyan niya ng kalakasan ang kanyang hari at itataas ang kapangyarihan ng kanyang himila. Kahit kulog. Ano natin ng Diyos ang lahat ay kontrol na yan. Walang nangyayari sa buhay natin ito na hindi kinokontrol ng Diyos. Ibig sabihin, nasa kanyang kapamalaan. Providensya ng Diyos, lahat ng nangyari, providensya ay sa Kanya. Kaya wala tayong anumang may pagmamalaki sa ating buhay. Pero si Hana, buo ang kanyang loob sa kanyang pangako, but because he knows God, the sovereign God, kilala niya na kung siya'y taos puso mula sa kanyang panampalataya at nangangako siya, alam natin, at alam niya, na malulugod ang Diyos. Kaya pangako niya, bunga ng panampalataya sa Diyos. Faith niya ay hindi mula sa kanyang kinagisnan. Lahat tayo may katutubong pananampalataya. At ang katutubong pananampalataya ito sa ating sarili lamang. At hindi yan ang makapagliligtas. Ang makapagliligtas na pananampalataya ay nagmumula sa kanyang salita habang ikay nakikinig, nakikilala mo ang Diyos at siya ang iyong sasampalatayanan. Ay sabi sa John 17:3, this is eternal life, that they may know you, the true and the living God, and the Lord Jesus Christ whom you sent. Yun po yung saving faith. At alam natin, ito ay nagmumula sa salita ng Panginoon. Itong narinig ni Hana mula sa kanyang mga magulang. Kaya ang kanyang pangakong sakripisyo ay sa Diyos. Alam niyo, isang bagay dito, na matibay siya sa salita ng Panginoon, sapagkat narinig niya ang aral tungkol sa Nazarite. Ang Nazarite, sa Biblia, pinipili ng Diyos
ng kanyang lingkod na gagawin niyang tagapagligtas o tagapagpayo, tagapanguna sa kanyang bayan, ang sabi, huwag siya dapat uminom. Walang anumang pang-ahit na maaring pang-ahit sa kanyang buhok, sa kanyang buong buhay. Alam ni Hana ito. Kaya niya ipagkakaloob ang kanyang magiging anak. Alam niyang sasagutin siya ng Panginoon. At kapag ipinagkaloob ang kanyang anak na lalaki, ibibigay niya sa Panginoon. Ganun katibay si Hana sa salita ng Diyos. Hindi niyo sabi sa 11, chapter 1, verse 11. Ang sabi niya rito, sa kalagitnaan, kundi iyong pagkalooban ang iyong lingkod ng anak na lalaki, aking ibibigay sa Panginoon sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo. Saan ito nababatay? Judges chapter 21, verse 25. Tulad ng pagkakatawag sa mga lingkod ng Diyos. Na mga araw na yon, Numbers chapter 6, verse 1 to 5. Ganito ang sabi. Nagsalita ang Panginoon kay Moses na sinasabi, sabihin mo sa mga anak ng Israel, kapag ang sino mong lalaki o babae gagawa ng panata ng isang Nazarita upang italaga ang sarili para sa Panginoon, ay lalayo siya sa alak at sa matapang na inumin. Siya hindi inom ng tubang mula sa alak, anumang inuming nakalalasing, ni iniinuman ng anumang katas ng ubas o kakain man ng ubas na sariwa o pinatuyo. Sa lahat ng araw ng kanyang pagiging Nazarita, hindi siya kakain ng anumang bagay na binubunga ng puno ng ubas, magmula sa mga butil hanggang sa balat. Sa lahat ng araw ng kanyang panata, bilang Nazarita ay walang pang-ahit na daraan sa ibabaw ng kanyang ulo hanggang sa matapos sa mga araw ng pagkabukod ng kanyang sarili sa Panginoon. Siya ay magiging banal, kanyang pababayaang bumaba ang buhok ng kanyang ulo. Ito'y turo mula sa pananakasulatan at itong pinangawakan ni Hana. Sapagat kilala niya si Samson. Si Samson ay isang Nazarita. Kilala natin si Samson na isang Nazarita. At sa ating panahon, kilala natin si Juan Bautista na isang Nazarite. At higit sa lahat, nakilala natin si Jesus Christ na tagapagligtas natin. Isa siyang Nazarita, isang Nazareno. Sapagat siya itinalaga na maging tagapagligtas. At itong pananampalataya ni Hana na ibibigay niyang kanyang magiging anak. Alam natin si Samuel ay naging isang Nazarite. Mahabang kanyang buhok. Bunga ng pananampalataya ni Hana. Buo ang kanyang pangako mula sa pananampalataya. At hindi lamang niya ikatlo. Hindi lamang buo ang kanyang loob sa gitna ng kaguluhan, buo din ang kanyang loob sa pangako mula sa pananampalataya. Then ikatlo, buo din ang kanyang kababaan sa mga paratang sa kanya. Tingnan niyo ang sabi sa verse 12 and 13. Habang siya'y patuloy sa panalangin sa harapan ng Panginoon, pinagmasdan ni Eli ang kanyang bibig. Si Hana ay tahimik na nananalangin. Hangin ang kanyang mga labi ang gumagalaw. Ngunit, ang kanyang tinig ay hindi narinig. Kaya pinakala ni Eli, kasi pinaratangan si Hana. Alam niyo, ang paratang nito ni Eli ay napakabigat. Hindi lamang pinaratangan siya ng isang babaeng lasing. At si Eli, isang lingkod ng Diyos, nakaupo sa kanyang upuan at pinagmamasdan ang lahat ng pumapasok upang manalangin sa loob ng templo. At alam natin, ang sabi sa Judges 21:25, basahin ko lang sa inyo,
na mga araw na yon ay walang hari sa Israel, ginagawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang paningin. There was no king ng time na yon. So, ginagawa nila whatever ang makikita nila sa kanilang sariling mata. Kaya, laganap ang kasamaan sa panahon nito ni Eli. At pinagmamasdan niya ang pumapasok sa templo. At maraming kababaihan doon ng mga masasamang babae, lasing kapag sumasamba. At dahil dyan, inaakala ni Eli na itong si Hana ay isang masamang babae at lasing. Pero buo pa rin ang loob ng kabagbaan ni Hana sa paratang sa kanya. Si Eli ay nakatingin sa panlabas na anyo. Nakikita niya na parang lasing itong si Hana, sapagkat nananalangin siya buhat sa kanyang puso, yung kanyang bigat. Ngunit walang lumalabas na salita, tinig sa kanyang labi. Tahimik siyang nananalangin. At madali ito nakita ni Eli. Pinaratangan siya. Dating panahon, maraming gumagawa ng panalangin nito. Kaya nagbabala din ang Panginoon sa Matthew 6 na kung kayo manalangin kayo tahimik. Huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari na sila'y nakatayo sa mga corner para ipakita sa madla na sila'y nananalangin. Yan ay gawain ng pagkukunwari. Kaya tingin ni Eli rito, pagkukunwari ang prayer ni Hana, pero alam natin, katotohanan, ang prayer ni Hana, humble siya. Hindi siya nagsalita o lumaban sa paratang ni Eli, kundi siya'y nagpaliwanag. Nagpaliwanag siya. Verse 15 to 16. Masabi, ngunit sumagot siya na may kababaan, hindi Panginoon ko. Kinilala niya kung sino itong lingkod ng Diyos. Ang tawag niya ay Rabbi, Panginoon. Hindi Panginoon na Kurios, dahil si Kristo lang ang may title niya, kundi Panginoon, meaning kinikilala niyang ito ay isang leader ng temple, pastor, or isang guru. Rabbi, sabi niya, ako isang babaeng lubhang naguguluhan. Hindi ako nakainom ng alak o inuming nakalalasing, kundi aking ibinubuhos ang aking kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Napakalinaw ng kanyang pagpapaliwanag kay Eli. Malinaw ang kanyang pagpapaliwanag. Ipinahayag niya ang kanyang kabigatan. At hiningi niyang katarungang huwag siyang ituring na isang masamang babae. Ang sabi sa 16, huwag mong ituring na babaeng hamak ang lilingkod, sapagkat ako'y nagsasalita mula sa aking malaking pagkabalisa at pagkaya. Buo ang kanyang loob na may kababaan sa paratang na tinanggap niya. Wow! Isang babaeng parangal. Isang babaeng banal. Humble. At panghuli, pangapat, hindi lamang buo ang kanyang loob sa gitna ng kaguluhan. Buo ang loob sa pangakong may panampalataya. Buo ang kababaang loob sa mga paratang sa kanya. At pangapat, buo ang loob niya sa paspas na kanyang natanggap. Verses 17 to 18. Nang magkagayoy, sumagot si Eli at sinabi, humayog kang payapa at ipagkaloob naman sa iyo ng Diyos ng Israel ang kahilingan na itinulong mo. Pinaspasan siya ni Eli. Isang lingkod ng Diyos. Pinaspasan siya. Nang sabi na ni Eli, nakita ko iyong katapatan, maring gano'n ang sinabi. Dahil pinaspasan niya, sabi niya, umayo ka.
sa pananampalatayang iyo ipinahayag sa Diyos. Ipamuhay mo yung pananampalatayang yan. Manatili ka sa iyong pananampalataya at binasbasan sa pangalan ng Panginoon Diyos. Yan ang turo ni Eli kay Hannah. At tumibay ang faith ni Hannah sapagkat kinonfirm sa pamagitan ng basbas ang kabigatan ng kanyang puso na ang Diyos ay may kasagutan. Kaya hindi niya sabi sa verse 18. At sinabi niya ni Hannah, makatagpo nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin. Sa gayoy, nagpatuloy ng kanyang lakad ang babae. At anong ginawa? Kumain at ang kanyang mukhay hindi na malungkot. Pero ang kanyang problema hindi pa nawawala. Ang kanyang kaguluhan naroon pa rin sa kanya. Siya'y nasa gitna pa rin ng pagdurusa. Pero meron siyang kapanatagan. Buo ang kanyang loob. Siya ay nakapit. Siya ay kumakain. Bakit namumuhay siya sa pananampalataya? Dahil dito, tumatag si Hannah sa kanyang pamumuhay, pananampalataya sa Diyos. Kumain, at ang mukha hindi na malungkot. Kung ating babasahin pa doon sa 19, kinaumagahan, maaga silang bumangon, at sinampang sa alam nyo, may mga pagpapalang diksyon dito sa atin. Sa ating mga buhay. Hindi tayo kaiba sa buhay ni Hannah na mayroong kabigatan. Araw-araw, bawat minuto, pinagmumultuhan tayo, paano kaya ito? Darating ng araw, paano kaya ito? Ano mangyayari sa amin? Paano kaya ito? Pero aminin natin, number one, na lesson. Ang problema ay mabigat. Hindi aalisin ng Diyos ang ating problema, kundi aalisin ang ating bigat, ang ating pagtingin, ang ating halos pananampalataya sa problema, ibaling natin sa Diyos ang ating pananampalataya, siyang ating kasagutan. Hindi natin ipapanalangin, Lord, alisin niyo po ang problema ito. Kundi ang ipanalangin natin, Lord, bigyan niyo ko ng kapayapaan at buo ng puso ng aking persona na kaya kong tanggapin at kaya kong harapin ang mga problema ito. Sa ating panalangin, hindi nangahulugan mawawalan tayo ng problema, no? Kundi tayo ay dapat tumibay sa pananampalataya sa gitna ng problema. Anong ginagawa natin kapag may problema? Kadalasan, pag may problema tayo, ibinabalikan natin sa kapwa-tao. Ipinapakita natin na tayo ay talagang lupaypay, naawa sa ating sarili. At nagsasalita tayo ng mga mabibigat. At kapag may taong lumalapit sa atin, na nangangailangan din ng tulong at payo, mabigat ang ating binibigay dahil ang ating puso ay wala sa Diyos, kundi nasa bigat ng ating problema. Tulad ni Hannah, maaari tayong manatiling, tahimik, at tumatawag na may pag-asa sa Diyos. Inaamin natin mabigat talaga ang problema. Hindi natin kaya yan. Kailangan natin maging buo ang loob sa kaguluhan, buo ang pangako ng may pananampalataya, buo ang kabang loob, at buo ang dapat paspas ng Diyos sa sila. Ikalawa, dapat alalahanin tayo mga nilikha ng Diyos. Tayo ay nilikha ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Hindi yung mukha. Hindi yung mukha ng Diyos
kundi ang mukha ng Diyos, ang wangis ng Diyos at larawan ng Diyos ay yung ating nasa kaluluwa. Ang ating pagmamahal, ang Diyos ay mapagmahal. Kung ikaw ay mapagmahal, yan ay larawan ng Diyos. Kung ikaw'y namumuhay sa kasalanan, yan ay larawan ng Diyos. Ang larawan ng Diyos ay spiritual sa atin. At hindi ito mabubusog, hindi ito mabibigyan ng solusyon sa pamamagitan ng pag-accumulate natin ng mga bagay sa mundong ito. Paniniwala sa mundong ito. Tanging Diyos lamang ang makapupuno ng ating mga kaluluwa. At ang pagpuno ng ating kaluluwa, ang ating spirito, ito'y sa pamamagitan ng ating pagtingin at pananampalataya sa Diyos. Siya ang nakababatid ng lahat. At siya ay handang tumulong sa atin. Mahalaga din magpatingin tayo sa doktor. Napakahalaga niya. Sapagkat ang doktor ay biniyaan din ng Diyos ng kaalaman. Malaman niya ang ating physical na kalagayan. Pero pagdating sa spiritual, tanging ang Diyos lamang nakakaalam. Sapagkat siyang naglikha sa iyo mula sa alabok, alam niya ang bawat himaymay ng ating kaluluwa. Siya lamang ang ating katugunan. Alam natin kapag malakas ang ating pananampalataya, anumang problema, lumalakas din ang ating katawan. Pero kung bagsak ang ating katawan, bagamat malakas ang ating espiritu, ay magagawa. Kailangan din natin na magpatingin sa doktor. Ngunit, ang Diyos lamang makapagpapalakas sa atin sa pamagitan ng salita. Ang sabi sa John 8:31-32, kung kayo'y magpapatuloy sa aking mga salita, tunay na kayo'y mga alagad ko. At malalaman ninyong katotohanan at ang katotohanan ang siya makapagpapalaya sa inyo. Salita ng Diyos ang instrumento upang tayo'y tumago sa pananampalataya. Dapat natin itong basahin. Alam nyo, masabi ko sa inyo, mga kapatid, matagal na tayong Kristiyano. Makikilala mo isang taong siya'y lagi nagbabasa at lumalago sa salita ng Panginoon sa kanyang prayer. Makikita natin na sa kanyang panalangin talagang siya'y nakikipag-usap sa Diyos. Malaman ang kanyang mga sinasabi dahil kilala niya ang Diyos. Lumalago tayo at pagharap natin sa problema, hindi tayo umaalma, hindi tayo sumasabog. Dahil tayo ay mayroong kontrol sa salita ng Diyos. Kaya matuto tayo magsakripisyo sa Diyos. Kay Diyos. Kayo ba'y nakapagsakripisyo na sa Diyos? Si Hannah, taon-taon siyang nananalangin. Sa templo, pero alam ko na nanalangin siya sa kanyang buhay araw-araw. Pero ilang taon siyang nananalangin, walang kasagutan. Pero hindi siya tumigil panalangin. Pero nung siya'y nangako, siya'y namanata. Sa tinagal-tagal ng tagal panalangin sa wakas, namanata siya. Bakit? Nagawa niya mamanata? Sapagkat sa kanyang panalangin at pagdalo sa templo, lumalago ang kanyang pananampalataya at ang kanyang pananampalataya handang magsakripisyo. Namanata siya. Na kung bibigay ng Diyos ang kanyang kaibigang anak na lalaki, kanya ito ibabalik upang magtingkol sa kanya habang siya nabubuhay. At patutunayan niya sa pamagitan ng hindi pagputol ng kanyang buhok. Tayo, marahil, o kayo, marami na kayong ginawang sakripisyo. Sakripisyo sa iyong buhay, sakripisyo sa iyong mga anak, sakripisyo sa iyong kamag-anakan, sakripisyo sa inyong mga kaibigan. Halos binibigay niyo ang buhay sa kanila, ang iyong buhay para sa kanila. Kung magsasakripisyo kayo sa Diyos, anong sakripisyo na gawin niyo? Anong sakripisyo ang maaaring gawin niyo sa Diyos? Alam niyo, ang Diyos at si Jesucristo, nagsasakripisyo sila para sa akin. Diba? John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos
at ibinigay niya ang kanyang buktong anak dito sa mundo, sa libutan. Sakripisyo upang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahangang bagtos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinakripisyo ng Ama ang kanyang pinakamamahal na anak para sa mga makasalanan tulad natin. Isinakripisyo ni Kristo ang kanyang buhay na siya mamamatay sa krus alang-alang sa mga makasalanan. Yan ay pagsakripisyo. Hindi kaya naman dapat tayo din ay magsakripisyo alang-alang sa Diyos. Anong sakripisyo ang maaari niyong ipagkaloob sa Diyos? Ang sakripisyo maaari nating maibibigay sa Diyos ay bunga ng ating kalaguan ng pananampalataya. Ang wala pong pananampalataya o hindi lumalagos pananampalataya, kailanman hindi makasakripisyan alang-alang sa Diyos. Anong sakripisyo? Tayo lang makakasagot, kung dapat natin sakripisyo. Bunga ng ating pananampalataya. So, nais mong maggamit ng kapayapaan ng kaluluwan o walang hanggan? Pero hinahanap ng tao eh. Para sa akin, ang sabi ng Biblia, kung tatanggipin mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, hindi mo siya kilala eh. Ang sabi ni Kristo, siya ang prinsipe ng kapayapaan. At ang kapayapaan ibibigay ni Kristo ay hindi kapayapaan nakuha sa mundo. Kaya ang sino mang tumatanggap, sumasampalataya kay Kristo na siyang kanyang Panginoon, ay nakakatanggap tayo ng totoong kapayapaan. Ang Diyos ng kapayapaan ay sumasa atin. At paano ito malalaman? Lumalago tayo sa kanyang mga salita. Sapagat sabi ni Kristo, ang sino mang mayroon ng aking salita at ito'y kanyang ginagawa, siya yung nagmamahal sa atin. At dahil nagmamahal tayo sa salita ng Panginoon, tumitibay ang ating pananampalataya, kaya kaya natin sakripisyo anuman. Huwag lang mawalan ng panahon ang ating buhay sa paglapit sa Diyos. Ito yung katiyakan natin sa mga sumasampalataya. Anong panalangin? Ay papanalangin natin may kapayapaan. Tipungan ng ating pananampalataya. Tularan natin ang isang banal na babae na namuhay sa gitna ng katigakan ang lusa. Ay umuusbog siya sa kagandahan ng kanyang pananampalataya. Tularan natin siya. Tayo na lang. O Panginoon, tunay, Lord, na pananampalataya, umalago sa pamamagitan ng pagsasagawa namin ng mga means of grace, ang pagbabasa ng iyong salita, ang pamumuhay ng iyong salita, ang pagsamba namin, ang aming pagdalo sa mga gawain, Panginoon, ito'y means ninyo upang kami lumago sa aming pananampalataya, ang aming pagbabahagi ng inyong mga salita, mga mabuting balita sa mga taong nalulugmok sa problema. Kami po yung nakikinabang ng kalaguan. Kaya naman, Lord, nawa ang kalaguan namin ay handang magsakripisyo para sa inyo po kapakalan, sa iyong kalulatihan, at para din po sa aming kapayapaan. O Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita. Laging nagtuturo at papadaliwan ang aming dapat maging kaluluwa.